Samahan niyo po ako na magpalamig sa SM. Medyo nahihiya akong mag-video. Dahil sa nahihiya ka. Ayan ang mga bag. Dahil sa nahihiya ka na mag-ano. Busog ang aking mga mata sa daming kong nakikita. Madami sigurong mamis na makaka-relate sa akin. Price muna ang titingnan bago ang quality ng item. Bago makabili, lilibutin muna ang buong mall. Kaya si Mister, ayaw sumama pag ikaw yung nagsishopping. Sapatos ka lang. Ang daming sales. Kaya napapaisip ako, need ba? O want mo lang na bumili? Tayo mga mami, maraming kinoconsider. Kung gusto mo lang ba o kailangan mong bilhin. Kailangan natin malaman ang pagkakaiba ng needs at wants. Karamihan kasi nag-iisip na ang needs at wants ay pareho lang. Kaya hindi na namamalayan, nabaon na pala sa utang dahil sinunod nila ang kanilang pangangailangan. Ano-ano ba ang mga needs ng isang ordinaryong Pilipino? Una, ang pagkain at inumin. Hindi naman pwede palipasin mo isang linggo nang walang makakain. Baka ang baksak mo sa sementeryo kapag hindi ka kumain. At kailangan din natin ng tubig. Pangalawa, ang damit. Wala na tayo sa kapanahonan na Eva at Adan na wala pang damit. Hindi mahalaga ang brand at presyo. Ang importante, hindi nakalantad ang buong pagkatao mo. Pangatlo, ang tirahan. Kailangan ito ng bawat tao na mayroon kang mauwi at magtirahan lalo na paggabi. Masama ang panahon at lalo na kung gusto mo magpahinga at ayaw mo ma-istorbo. Ngayon alam na natin ang daily needs ng bawat Pilipino. Walang pagkain at tubig, damit, tirahan, siguro walang makakatiis kundi lahat ay mamamatay. Sa needs walang pinipili, mayaman o mahirap, tayong lahat nangangailangan nito. Kaya mas importante ang needs kaysa wants. Ano nga ba ang wants? Ang wants ay pwedeng meron, pwede ring wala. Hindi ka mamamatay kung wala ka nito. Papakita lang itong wants kung ano ang status mo sa buhay. Sa wants, matutukoy ang katayuan ng bawat individual. Halimbawa, sasakyan. Pwede ka naman walang sasakyan kung gustuhin mo. Pero kung kailangan mo ito para patakbuhin ang iyong negosyo, walang problema. Kasi mababawi mo naman ang ginastos nito. Kamusta naman yung walang negosyo? Bumili lang para sumikat sa mga kakilala at kaibigan? Kung mayaman naman, walang problema. Kaya naman ng bulsa. Pero kung naghihirap ka na, tapos dagdagan mo at lalo kang nabaon sa utang, aba, mag-isip ka na. Baka kasi pagsisihan mo ito sa hinaharap. Pangalawang halimbawa ay ang magandang damit. Hindi naman bumili ng mga mura. Ang importante, presentable ka sa harap ng tao. So, hindi ka mag-shine sa crowd kung hindi mamahal ang damit mo at hindi ka mapapansin nila kung okay-okay lang ang suot mo. Kung mayaman ka naman, tas gusto mong bumili ng mga mahalin at branded, hindi problema yon. Kapos ka, nangungutang ka lang para pambili nito, abay wag na. Wala ka naman papala kung sumikat ka sa panandalian lamang dahil magara ang damit mo. Pero hindi nila alam, sa susunod na araw, hinahanting ka na pala ng kumpanya ng credit card. Pangatlong halimbawa ng wants ay ang bagong gadget. Marami sa atin ang doble-doble ang gadget kung merong bagong labas. Pero kamusta ka naman? Meron ka ba talagang budget para dito? Kung mayaman ka, go lang. Right mo naman bumili nito kasi may pera ka. How about naman yung walang budget? Saan kayo kukuha ng pambili? Hugot agad sa credit card sa harap ng teller? Lang iniisip kung kailangan pa ba? O bibili ka lang para lang sabihin ng kaibigan mo na ikaw ay laging nasusunod sa uso? Halimbawa, bibili ako.